Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, dahil nga sa mahusay na pagmamaneobra ng Philippine Coast Guard, nakaligtas ang kanilang barko sa muntikang banggaan ng mga barko sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal noong Agosto 11. Nagbanggaan sa Bajo de Masinloc ang dalawang barko ng China habang hinahabol ng mga ito ang BRP Suluan, isang barko ng PCG. Nasa lugar ang PCG para sa misyon sa Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. 3 barko ng Pilipinas ang naghatid noon ng gasolina at supply sa mga mangingisdang lulan ng humigit kumulang 35 na mga bangka. Matatagpuan ang Bajo de Masinloc, 220 kilometro sa kanluran ng Zambales at nakapaloob ito sa ating exclusive economic zone. Kapanalig, makikita sa isang video na hinahabol ang BRP Suluan ng China Coast Guard na may water cannons. Kasama nito ang People's Liberation Army Navy warship. Nagsagawa ang mga barkong iyon ng mapaganib na blocking maneuvers. Dahil sa kahusayan ng mga miyembro ng PCG na iwasan ang barko nating banggain ng CCG. Nabangga ng CCG ang kasama nitong plan warship. Agad namang nag-alok ng tulong ang BRP Suluan sakaling may nasugatang tripulante sa mga barko ng China pero wala silang natanggap na sagot. Matapos ang insidente, naglabas ng pahayag ang Department of Foreign Affairs. Binigyan din ito ang kahalagahan ng pagsunod sa mga patakaran sa dagat gaya ng 1972 International Regulations for Preventing Collisions at Sea at ang 1974 Safety of Life at Sea Convention. Ginagabayan ng mga regulasyong ito ang pandaigdigang komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at katarungan sa pagitan ng mga bansa. Ipinapaalalang maging ng mga panlipunang turo ng Santa Iglesia o Catholic Social Teaching tulad ng Pacem in Terris na dapat igalang ang soberenya bilang pagpapahayag ng kalayaan ng isang bansa. Ito ang dapat mamayani sa ugnayan ng mga estado. Hindi natin ito makikita sa mga ikinikilos ng China ngayon. Hindi lamang nilalabag ng mga ito ang ating teritoryo. Inilalagay rin ng mga ito sa panganib ang mga mandaragat at mga mangingisda. Kapanalig, mula pa noong 2012, halos hawak na ng China ang Scarborough Shoal dahil sa tuloy-tuloy na presensya ng kanilang Coast Guard. Patuloy din nilang hindi kinikilala ang 2016 arbitral ruling na nagbabasura sa kanilang pag-angkin sa halos 90% ng South China Sea. Ang presensya ng mga barkong Chino sa loob ng EEZ ng Pilipinas ay nakakaapekto sa pambansang seguridad, pambansang kabuhayan ng ating mga mangingisda. Kailangang matigil ang harassment sa ating karagatan. Ayon kay maritime law expert Professor J. Batong Bakal, tila plano talagang banggain ang ating Coast Guard vessel. Bagay na naiwasan natin. Mukhang sinubukan ng China kung hanggang saan nila maaaring gipitin ang Pilipinas nang hindi humahantong sa digmaan. Hanggang saan ba aabot ang agresibong galaw ng China sa karagatan ng Pilipinas? Hindi nakatanggap-tanggap ang ganitong paghihimasok sa ating teritoryo dahil nalalagay sa panganib ang buhay, ang kabuhayan ng mga kababayan natin. Malinaw na marami pang kailangang gawin upang matiyak na ang mga international regulations ay hindi lamang nakasulat sa papel, kundi tunay na kinikilala, tunay na ipinatutupad. Kaya kapanalig, patuloy nating suportahan at ipagdasal ang ating mga kababayang nagpapatrol, gayon din ang mga naghahanap buhay sa West Philippine Sea. Sabi nga sa aklat ni Joshua 1:9,
Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagat akong si Yahweh ay kasama mo saan ka man magpunta. Kapanalig, pasalamatin din natin ang PCG. Hindi lamang nila naiwasan ang tangkang pagbangga sa kanilang barko, nag-alok pa sila ng tulong sa mga dayuhang gusto silang saktan. Sa gitna ng panganib na ito, nanaig ang tapang, nanaig ang malasakit nating ugaling Pilipino. Congratulations, mabuhay kayo! Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.